our beloved Boss Mike Cervera. Oh, eto. Pakinggan ho natin ha. Kala mo may karapatan si Roque. Oh, eto na. Pilipino, kapag isang tao ay nakadapa na, hindi na sinisipa, Vice Ganda. Ginawa mo, nasa sahig na si Tatay Digong, nandun na nakakulong na, 80 anyos, mamamatay na ata sa kulungan, sinisipa-sipa mo. Anong kaligayahan ang nakukuha mo sa ganyang gawain? Ipinahayag ni former Ay, sabi ni Roque, oh, anong nakukuha mo sa ganyang mga gawain? Walang iya ka, Roque. Ikaw pa, sa'yo pa talaga galing. Mga kababayan, nagtataka ako. Oo. Nasa Abante News ito. Biglang nawala eh. Oo, ewan ko bakit biglang nawala. Ano? Tingnan nyo mga kababayan magsalita. Tawang-tawa ako. Walang karapatan si Digong. Tandaan nyo yan. Kahit pa isang hinga na lang yan. Oo. Walang karapatang magreklamo kayo kahit si Digong. Kahit isang ganun na lang. Walang karapatan. Deserve niya yon. Kahit pa maghingalo yan. Kahit na ho mga kababayan, nakatubo pati utin yan. Deserve ni Digong na babuyin yan. Mga kababayan ko, tama? Deserve niya yon. Kahit tubuhan, nakatubo na sa bunganga, nakatubo sa ilong, nakatubo sa tinga, nakatubo sa utin. Deserve ni Digong na babuyin. Diba, mga kababayan ko? Hindi naman binaboy ni ni Vice Ganda. Ang nakakapagtaka, bakit galit na galit siya? Tapos, sa kanya pa talaga galing, ha? Isang mambababoy na mukhang baboy. Tama po mga kababayan ko. Isang baboy na mukhang baboy. Nambababoy yung isang baboy. Tapos, manggagaling sa kanya na bakit ginagawa daw yung kay Digong? Kita nyo? Kapag kayo, okay lang. Ano bang ginagawa mo, Roque? Di ba? Yung bang mga banat mo na walang katira-tira? Gigil na gigil ka ngayon. Tignan nyo mga kababayan ko, tapusin natin. Nakakulong na, 80 anyos, mamamatay na ata sa kulungan, sinisipa. Mamamatay na ata sa kulungan, sa'yo galing yan. Narinig nyo mga kababayan, mamamatay na daw sa kulungan, mamamatay na ata sa kulungan, sa'yo galing yan. Mamamatay na daw si Digong. Sa'yo naman ang gagaling niya yung mga kung ano yung sinasabi ng ibang tao. Di po ba? Sa kanila nang gagaling. Ayan, tulad niyan. Sinabi niya na, mamamatay na ata yung tao. Wala kaming pakialam. Mamatay yan, maraming magdidiwang. Tama po ba mga kababayan ko? Pag namatay si Digong, maraming magdiriwang. Di ba? Ang akala nyo yata yung nararamdaman nyo lang ang mahalaga. Hindi hulang yung inyong nararamdaman ang mahalaga rito. Tandaan nyo. Diba? Hindi yun. Abay, isipin nyo rin yung pakiramdam ng iba. Ganon. Roque. Tuloy. Sabi, mamamatay na raw. Tay Digong, nandun na nakakulong na, 80 anyos, mamamatay na ata sa kulungan, sinisipa-sipa mo. Anong kaligayahan? Ikaw na sinisipa-sipa. Paano naman yung mga matatanda, mga bata na pinagpapatay niyan? Nakalimutan yata nito, mga kababayan ko, yung isang matanda naglalaba lang. Ano nangyari? Tinaniman ng bala sa katawan. Sino may gawa? Di ba si Digong yan? Yan po yun mga kababayan ko eh. Itong mga ito, ibang klase. Di ba? Paano naman yung mga batang minor de edad na dinamay niyan? Wala yon. Tapos ngayon siya, kailangan, dapat igalang? Mga kababayan ko, hindi deserve ni Digong na ginagalang. Tandaan nyo yan. Si Digong, dapat yan, binabaon na nga yan. Tuloy. Anong nakukuha mo sa ganyang gawain? Ipinahayag ni former presidential spokesperson Harry Roque na kita nyo,
Ano sabi, mga kababayan? Ayan ha. Sipa-sipa mo. Anong kaligayahan ang nakukuha mo sa ganyang gawain? Yun dapat yun ang itanong namin sa iyo eh. Anong kaligayahan ang nakukuha mo sa ginagawa mo? Ikaw ay isang pugante. Pugante ka, Roque. Ha? Tumakas ka, tinakasan mo yung mga pananagutan mo sa korte. Di ba? Anong kaligayahan ang nakukuha mo dyan? Wala na. Malamang dyan ka na rin abutan kung hindi ka pa umuwi, ano? Umuwi ka na, Roque. Harapin mo, baka sakali maniwala pa kami sa'yo. Kung ang pinakikita lang ni Roque, mga kababayan, na yung katapangan tulad ng ginawa ni Laila de Lima, malamang baka mamaya, humanga pa tayo dyan. Kaso mga kababayan, na back to you. Di ba? Lito Braga, na back to you. Talay. Hayag ni former presidential spokesperson Harry Roque na dapat sana ay may disclosure si Vice Ganda na ang bossing niya ay si Tambaluslos. Siguro. Ako hindi na mahalaga. Ikaw nga, sino ba bossing mo? Di ba si Digong? Dapat ganun yun, mga kababayan. Mahalaga pa ba kung sino boss, kung sino ang sinusunod? Alam nyo mga kababayan, hindi ako naniniwala na kahit pa boss niya, si Martin Romualdez, abay didiktahan siya. Hindi ako naniniwalang ganun. Kasi may pa ganun eh. 'Di ba? Pati si Pangulong Bongbong inispop eh. Di po ba mga kababayan? So ibig bang sabihin si Martin Romualdez galit din kay Pangulong Bongbong? Dahil ginawa ni Vice Ganda yon? Hindi. Mali ka. Ginawa lang yun para sa show. Ginawa lang yun kasi marami doon mga dilawan. Kaya nga nando doon, sino? Si Bam. Si Bam nando doon. Kasama yung may bahay na tuwan-tuwa. Ay, tangengot. Di ba mga kababayan ko? Karamihan ng nandun dilawan. So anong gusto mo? Ang ispop si Cory Aquino. Ang ispop si Pinoy, ganon. Di ba? Namayapa na yung mga yun. Wala nang pakialam yun. Wala nang magagawa yun. Ay, subukan mo. Subukan nyo lang. Na si Digong, mamatay na yon. Abay, siguro, baka matigil na. Di ba? Kasi patay na. Di sabihin mo kay Digong, bilis-bilisan niya. Kung ayaw niya nang mabatikos at pagod na siya sa pambabatikos ng mga Pilipino, sabihin mo, Tatay Digong, bilis-bilisan mo ng pumanaw. Di ba no? Ganun lang yung kasimple. Tatay Digong, bilis-bilisan mo ng pumanaw. Para okay na. Di ba? Tuloy. Vice, bago ka magsalita ng ganyan, aminin mo muna na ang nagpapasweldo sa'yo ay ang mga tambaluslo. Naku, bakit kailangan pang aminin yun? Tatanga-tanga rin kung si Roque, abogado pa naman. Di ba? Oo. Kaya sabi ko sa inyo, hindi lahat ng abogado, matatalino yan. Yung iba nga natatalo sa mga debate. Maraming mga abogado, nagtatawag ng debate. Tapos mga kababayan, nagmumukhang tanga sa hamon nila. Di ba? Alam nyo mga kababayan, hindi na kailangan na ang boss ganito, ang boss ganyan. Hindi na makailangan yun. Para saan pa? Di ba? Understood. Matik kung totoo man. Di ba? Kung totoo man. Pero ako, hindi ako naniniwala. May sariling agenda, may sariling lakad si Vice Ganda. Lakad niya yun eh. Lakad. Talay. Kapinsanding Vice Ganda. Ayun, nag-joke-joke na naman, no? Alam mo naman palang nagjo-joke lang. Ano ba? Alam mo naman palang nagjo-joke lang eh. Bakit pinapatulan nyo pa? Hindi ko magets mga kababayan. Alam naman pala nila ang joke lang yun. Pero yung sa kanila, hindi naman joke yun. Di ba? Mga kababayan ko, Boss Mike, persona non grata ka na rin. Ay, dami ko pa naman mga kaibigan dyan. Oo, dami kong kaibigan dyan. Maniwala kayo. Yung iba nga, yung iba nga, tauhan pa ng gobyerno ni Digong.
Shout out sa inyong lahat dyan sa mga taga Davao. Oo, ha? Mahal ko kayo. Oo, ito na. Oo. At binuhay niya yung jet ski na sinabi ni Tatay Digong. O anong problema doon kung buhayin yon? Kayo nga, hindi kayo makaalis-alis doon sa Adik Bangag eh. Di po ba? Asar na asar sila. Kayo nga, hindi kayo makaalis doon sa Adik Bangag na wala naman kayong ebidensya eh. Etong kay Vice Ganda, may ebidensya. Kasi galing sa bunganga mismo ni Digong yan. Oh, kay Pangulong Bongbong Marcos, yung paulit-ulit yung sinasabi lang, may ebidensya ba kayo? Abay, wala naman ah. Wala kayong ebidensya pero tira pa rin kayo ng tira. Oh, na-insulto si Rocky. Oh, di ba? Mga kampanya na pupunta siya doon sa mga Chino in a jet ski at paalisin sila dahil ang inaangkin nila ay teritoryo ng Pilipinas. Oh, totoo naman ah. Yun naman ang sinabi ni Digong. Ano bang mali ron? Bakit kayo nagagalit? Oh, sa sobrang galit mo, naku, ewan ko lang. Sa sobrang galit ni Roque, konti na lang mga kababayan, matutuklap na yung wig niyan. At sinabi pa nitong Vice Ganda, win a one-trip jet ski ticket to The Hague. Oh, ano naman masama doon? Nasa daig naman talaga siya. Alam mo, Vice Ganda, sa totoo lang ha, kahit galit sa iyo si Tita Permin, okay lang yan. Kahit nag-aaway kayo ni Tita Permin, okay lang yan. Oh, ni Christy Permin ba, di ba? Oo, wala kaming pakialam sa away nyo. Oh, Rocky, anong kinakagalit mo? Galit na galit sila mga kababayan. Sobrang galit nila, talagang nagkakaisa sila. Biruin ninyo pati yung CDO, ha? Na maraming ibibigay na trabaho. Ha? Dito, sa Valenzuela, ang factory niyan. Ang CDO, mga kababayan. Oh, dito yan sa Valenzuela. Pag dumaan kayo ng NLEX, makikita nyo sa kaliwa. Yung po yung pabrika ng CDO na yan. Napakaraming pamilya ang umaasa dahil doon yun kinabubuhay nila. Tapos mga kababayan, ginagawa nila, i-cancel daw, wag daw ha? Wag na daw tumangkilig ng CDO. Anong pakialam nun? Anong kinalaman ng CDO doon? Oo. Oh, CDO, alam nyo na ha. Oh, mga kababayan ko. Oh, ang CDO ho ay dekada-dekada na. Marami akong kaibigan diyan na mga matataas ang katungkulan na nagtatrabaho diyan sa CDO. Walastik, pati McDo. Ang hihina ng mga ulo talaga. Basta DDS, kaya wag na kayong magtataka kung sinasabi namin, nuknukan ng tangat bobo sila. Diba? Pero yun yung mga kababayan, cancel culture pa rin. Walastik mga kababayan ko. Hindi, sa totoo lang, mga kababayan ko. Unang-una sa lahat, bakit kayo galit? Trabaho nyo rin yan. Yung ginawa ni Vice Ganda, wala naman akong nakitang masamang sinabi niyan. Pero kayo, dapat nanalamin muna kayo. Oo, wag nyo lang itatabi yung mukha ni Libayan, Oo, kasi baka malito na kayo. Kasi halos lahat kayo magkakamukha na eh. Ha? Di ba? Oh, manalamin kayo. Tanungin nyo yung sarili ninyo. Kailangan ko ba talagang banatan, tuligsain? Ha? Etong si Vice Ganda? Di ba? Oh, hindi ko naman sinasabing magkamukha sila ni Libayan ni Vice Ganda. Kasi naka-makeup si Vice Ganda. Siguro kapag hindi naka-makeup, baka magkasing wangi silang dalawa, Ha? Di ba, mga kababayan? Siguro, kapag hindi naka-makeup si Vice Ganda, baka magkasing wangi sila ni Libayan, Oo, tignan nyo na lang mga kababayan yung bangas ng mukha, parang iisa. Oo, tapos itatabi nyo pa mga kababayan, si Norman Mangusin sa kanila.
Oh, di ba? Oh, Vice Ganda. Oh, Libayan. Norman Mangusin. Kasunod niyan si Diwata na. Di ba na mga kababayan? Talagang may evolution ng muka. Oh, may evolution mga kababayan ng muka eh. Oo. Parang galing siya Homo sapien, Erectus, Jabaman. Tapos si Diwata na. Tapos biglang papasok si Norman Mangusin na. Oo, di ba? Eto na, mga kababayan ko. Lagi tuloy. Ito pa, susunod, ito gawan natin ng evolution. Pero, eto. Well, alam nyo, matagal na ako naninindigan sa karapatan ng malayang pananalita. Yun naman pala eh. Yan na nga yung sasabihin ko sana. Na abay, lagi nyo sinasabi na dapat walang makakapigil sa malayang pamamanhayag, pananalita, Tapos ngayon Tapos ngayon nandiyan kayo galit na galit. Di ba mga kababayan ko? Abay, mag-like muna kayo. Titigil ko to, di kayo nagla-like, nandito lang yung mga sniper ng mga kabayo. Yung mga sniper ba ng mga kabayo? Baka nandito lang kayo. Mag-like at mag-share na kayo. Mag-comment na rin kayo. Di ba? Okay lang yan. Mag-comment kayo dyan kahit na ano. Putik na yan. Sa mga hindi nagla-like, naku, masaya pa yung karugtong neto. Okay lang ba mga kababayan? Sa mga sa mga naniniwala mga kababayan sa malayang pamamahayag, paki-press 1. Paki-press 1 mga kababayan. Press 1 na! Tuloy. Totoo, may karapatan si Vice Ganda. Yun naman pala. Totoo naman pala na may karapatan si Vice Ganda. Anong pinagngangangawa ninyo? Anong pinag-iiyak ninyo? Iyak dito, iyak dun. Nag-iiyakan kayo, di ba? Dahil gusto niya lang sumausaw sa kasikatan ni Vice Ganda para naman hindi mapansin yung kaguluhan sa loob ng kampo nyo. Tanong ko, bakit inuupakan ng mga DDS itong si Hanilet at Kitty Duterte? Sige, Aber, mamaya tatalakayin natin yan mga kababayan Talakayin natin yan. Tuloy. Na magsabi kung ano mang gusto niyang sabihin, kung ano kanyang nasa loobin. No? Ang akin lang, siguro Vice, bago ka magsalita ng ganyan, aminin mo muna na ang nagpapasweldo sa'yo ay ang mga tambaluslos. Ay, naman, kahit sino, kayo ba inaamin nyo? Diba ang suspecha, sabi ni JB Ejercito, may bayaran sa kampo ninyo na mga DDS kayo na ang nagbabayad China, aminin nyo muna rin. Tama po ba mga kababayan? Alam nyo lahat ng sasabihin nila, mababack to you sila Sa totoo lang, lahat ng mga banat nito, mababack to you sila. Ngayon, sabi ni JB Ejercito, may nadiscover sila na may mga bayaran na mga vloggers, nasa media, at mga asungot. Aminin nyo muna yon para masabi nyo kay Vice Ganda, aminin mo rin. Kung sabihin sa inyo ni Vice Ganda, aminin nyo muna na totoo na ang China ang nagbabayad at pumopondo sa inyo. Di ba? Mga kababayan, kaya ba nilang aminin yon? Sige nga. Kayo na, halatado naman Kahit kailan ba nila tinira yung China, kahit na yung mga ating mga mangingisda, maputulan na yung kamay ng mga kapulisan natin doon, mga nagbabantay, yung mga mangingisda natin, agawan ng alin? Ng mga nahuling isda, bombitin ng mga cannon water. Water cannon, di ba? Di ba? Bombitin sila ng water cannon, mga kababayan, ganun-ganun na lang. Pero meron ba kayong narinig dito sa mga ito? Walay. Tuloy. Yung kumpanya kung saan may ere yung programa, pag-aari na ngayon ni Tambaluslos. Ano naman kung pag-aari doon? Kami nga,
yung survey company, di ba? Na may-ari yung kamukha ni Jack Ma. Okay lang, di ba? Okay lang. Ngayon gagalit kayo. Oh. Dapat sana meron ka man lang disclosure para naman malaman ng taong bayan kung saan ka nang gagaling. Kung sa Teka muna. Kailangan may disclosure din kayo. Kung saan nang gagaling yung pondo ninyo. Di ba? Ganun yun. Saan nang gagaling yung mga rally-rally ninyo. Di ba? Sabi ng iba kay Alpotera daw. Sabi naman ng iba sa China raw. O combine talaga kasi talagang matindi. Nag-around the world kayo na napakarami yung ginagastos. Punta sa Malaysia, punta sa Dahig, paulit-ulit na lang doon. Punta sa Japan, punta sa Hong Kong, punta sa Australia. Ngayon may plano pa sa Kuwait naman. Di ba? Yan, mga kababayan. Tuloy. nanggagaling yung mga galit na meron ka laban kay PRRD. Walang galit. Ikaw naman, yan ang problema kasi sa inyo kasi palibasa gawain ninyo. Mga kababayan, walang galit si Vice Ganda. Wala akong galit, ako nakikita. Nagamit lang, nasakto na nagamit lang sa joke time. Joke nga, di ba? Sabi mo, joke na eh. Joke. Di ba? Tuloy. Na ang kabuhayan mo nakasalalay ngayon, kitambaluslos. Hindi naman. Sa dami ng pera nun Eto Roque sasabihin ko sa iyo. Masakit man sa kalooban kong sabihin ito. Para lang malaman mo. Si Vice Ganda nagtrabaho. Gamit ang talento, kahusayan, at talino. Ikaw, di ba? Si Vice Ganda yumaman. Gamit lahat yun. Hindi nang agrabyado, hindi nagnakaw, hindi tulad mo. Tama po ba mga kababayan ko? Kaya wala kang karapatan, Roque, na questionin ang kung anong meron. Yung pagpapasweldo kay Vice Ganda, kaya nun mag-production mag-isa. Di ba? Kaya lang sa dami niya na ng pera, buti pa siya nakakatulong, may silbi. Kayo ni Buday, ni Sara, meron ba kayong silbi? Di ba wala? Wala kayong silbi. Ngayon alam mo na. Ulitin ko lang, yung pera mo galing sa nakaw, galing kung saan-saan. Mula nang pumasok ka sa gobyerno, ayun, dumami na yan. Si Vice Ganda, galing sa paghihirap, galing sa husay, sa talento, sa pag-aartista. Ikaw, yun ang pagkakaiba nyo. Wala kang karapatan. Diba? Ang hirap-hirap nun mga kababayan. Buti sana kung malinis ka tulad ko. Di po ba mga kababayan ko? Yung yung kung ano yung meron, pinaghirapan. Ikaw. Tuloy. Back to you uli. Kanya kasi merong disclosure, maintindihan namin kung saan ang gagaling yung ganyang, ewan ko ba, yung galit na hindi namin maintindihan na ano bang ginawa sa iyo ni Tatay Digong. Naalala namin. Tatange-tangengot ka pala Anong ginawa ni Tatay Digong mo? Maraming pinatay na tao. Walang ginawa kay Vice Ganda. Not counted yun. Pero sa maraming tao, maraming ginawang masama yun. Pumatay, nagnakaw. Ano pang gusto mo? Diba? Pati droga pinasok niya. Ano pang gusto mo? Si Vice Ganda. Pati ba naman pati yung asawa, idadamay nila? Mga kababayan, ang ating ang ating buhay dapat pantay-pantay. Pagbigyan natin yung mga nagmamahalan kahit parehas ang kasarian. Di po ba? Ano bang pakialam mo kung doon sila masaya? Ano bang pakialam mo? Tuloy. Nung in-interview mo si Tatay Digong nung presidente siya, hangang-hanga ka. Alam ko sa akin, hit na hit mo ako, pero alam ko kami rin naman noon, marami dito na hangang-hanga. Bakit? Bagong-bago pa lang. Nung unti-unting tumatagal, nadidiscover na yan. Siyempre magbabago ang mga pananaw. Nung una, kasi yung sinasabi niya, akala mo totoo. Yung pala, budol yun. Tumatagal, hindi natutupad yung sinasabi.
Hindi ba magbabago isip natin nun? Kayo, mga kababayan ko, alam ko karamihan sa inyo nagbago isip. Tama, mali? Siyempre, nung una, bilib na bilib ka, kala mo talaga totoo yung sinasabi niya. Nung tumatagal, ni isa, walang nangyari sa pinangako niya. Bobot tanga ka na lang nakatulad niya. Oo. Kung mananatili ka kay Digong na maniniwala. Tama, mali? Magbabago isip mo, syempre. Bubu. Tingnan nyo mga kababayan, no? Abogado rin to kamukha ni Libayan. Bubu to. Oo, bubu. Ano sa pangatwiran lang? Wag lang yung nakasulat. Hindi naman mananalo sa akin to. Simple lang mga kababayan ko. 'Di ba? Napakasimple. Dati, gustong-gusto mo si Digong. Marami hong taong ganun. Unang-una, gustong-gusto nila si Digong. Nung nararamdaman nila na hindi naman natutupad yung mga sinasabi, nagagalit na yon. 'Di ba? So ibig mo ba sabihin si Vice Ganda dapat nung humanga nung una, hanggang buong buhay ni Digong hangaan siya? Kayo lang ang gagawa nun dahil kayo lang ang nakikinabang sa matandang nakakulong. Tama? Kasi nakinabang hui. Limpak-limpak na salapi ang pinakinabangan neto Siyempre. Anong gagawin yan? Doon lang nakatamasa ng ganyan. Tinaya. Tinaya na lahat. Taya, pati piluka. Di ba? Nung araw, mga kababayan, pagka may laro tayo, todo na to, no? Tinodo na natin yung taya natin. Taya, pati pato. Di ba? Eto kay Roque, hindi. Taya, pati piluka. Grabe. Eto na. Na naman yun, wala naman akong pakialam sa'yo, no? Pero wala ka palang pakialam, bakit umi-epal ka? Wala ka palang pakialam. Bakit umi-epal ka? Kita niyo mga kababayan, wala ko naman akong pakialam sa'yo, no? Ano ba talaga? Tira, bawi, laban, ano? Di mo alam kung ano na yung gagawin mo. Wala ka talagang pakialam, yun talaga, real talk. Wala kang pakialam kay Vice Ganda dahil hindi ka naman niya pinakialaman. Di ba? Hindi ka niya pinakialaman sa kahit anong ginagawa mong paninira sa gobyerno, kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady. Wala. Tama? Pinakialaman ka ba ni Vice Ganda? Hindi. Bakit ngayon nakingialam ka? Agaw pansin, agaw eksena. Para ano? Para ano? Roque, paano? Alam ko na. Dahil ba parehas kayong bakla? Yung ba yun? Yung ba yung pinanggagalingan mo? O baka naman meron siyang O baka naman meron siyang nadali na bet mo. O baka naman may ombre na naagaw sa'yo. Hindi kaya ganon? Tatanong lang ako. Hindi kaya ganon, mga kababayan? Kaya galit na galit si Roque kay Vice Ganda? Kasi alam nyo, kabisado ko ang mga kabaklaan. Di ba? Kapag ka mga bakla, ganyan. Kapag ka na-harvey ng isa, yung jowa na, nako, away, nagsusumpaan habang buhay. Ganyan ang mga bakla, mga kababayan ko. Diyos ko! Vice Ganda, Si Roque galit na galit sa'yo. Naiinggit siguro dahil may ayon ka. Roque, hindi kaya trip mo rin si Ayon Perez noon? Hindi kaya, mga kababayan? Yun yung mga tipo niya, mga kababayan no? Hoy, huwag ka maingay. What? Hindi kaya ganon? Hindi kaya ganon? May hugot ba? Oo, mayroon! Mukhang may unfinished business sila ni
ni Vice Ganda. Mukhang may agawang nangyari sa kanila. Dito. Ang ingay. Hingi mo. Ito na, mga kababayan ko. Nung ikaw ay nag-interview kay Tatay Digong, hanga ka sa kanya, tapos ngayon kung ano-anong sinasabi mo. Alam mo kasi tayo mga Pilipino, kapag isang tao ay nakadapa na, hindi na sinisipa, Vice Ganda. Ang ginawa mo, nasa sahig na si Tatay Digong, nandun na nakakulong na 80 anyos. Paulit-ulit na lang. Paulit-ulit. So yan, mga kababayan ha. Oy, Roque, ang haba ng oras na binigay ko sa'yo. Grabe ka, 40 minuto. Our beloved Boss Mike Severa.